Magandang tanghali mga kabisdak, pa-like po muna, pa-share at pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Wala po tayo ngayon sa studio, so nasa labas po tayo ng studio. Simple lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong tanghali. Pag-usapan po muna natin itong si Pastor Apollo Sikibuloy dahil ginawang parang pang-diversion no, sa mga tunay na issue sa lipunan kagaya ng flood control, corruption, baha no, na naranasan ng maraming Filipino. So, siyempre, hindi po pwedeng hayaan po natin yung mga bayarang mainstream media na ma-divert ang issue kay Pastor Kibuloy na ang tunay naman talaga na interest ng maraming Filipino ay yung flood control. Na dapat ay makulong na at maparusahan kung sino man ang mga mastermind sa paglilimas sa kaban ng bayan. Kaso, itong gobyernong ito, talagang magaling sila mang-divert ng issue. Pinagpatong-patong na ho nila eh. Pero anyway, pag-usapan po natin yung kaso no, ni Pastor Apollo Sikibuloy. Dahil pinagpiestahan si Pastor Kibuloy sa mainstream media. Social media, siyempre, maraming mga trolls. Ang gobyernong Marcos, baka sakali na ang atensyon ng bawat Pilipino ay mapunta kay Pastor Kibuloy. Pero ito po ang ating ribat dyan, mga kabisdak. Siyempre, nasa Isiminay po tayo. So, ako ay nagsasalita bilang isang ordinaryong Pilipino political vlogger, hindi bilang isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. O ito po, mga kababayan ko, pag-usapan natin yung extradition. Ang extradition kasi, extradition treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas, legal po yan. So wala po tayong problema dyan. At hindi dapat matatakot si Pastor Kibuloy dito at ang miyembro ng KOJC. Dahil legal po at may tamang proseso. Ang kakatakutan lang po dapat ni Pastor Kibuloy ay yung extraordinary rendition. Illegal po yun, kikidnapin ka po yun. No? Pipilitin ka. Pero ito ay idadaan sa legal. No? Kasi siyempre si Pastor Kibuloy may mga akusasyon laban sa kanya kasama sa relihiyon niya na KOJC. So hindi po natin pag-uusapan yung patungkol sa relihiyon, pananampalataya, hindi ho. Ang pag-uusapan po natin yung liderato ni Pastor Apollo Sikibuloy bilang isang pastor ng isang religious sector, ang Kingdom of Jesus Christ. So unahin po muna natin yung extradition. Alam niyo po ba, sa pananaw ko lang po ito, kapag si Pastor Apollo Sikibuloy ay ma-extradite, no, madala sa Amerika. What for example lang na ang gobyernong Marcos ay pagbibigyan ang Amerika na ma-extradite si Pastor Kibuloy. Para sa akin, kapag ma-extradite si Pastor Kibuloy, ay iyan ang magbibigay ng kalayaan sa kanya. Bakit to? Ang Amerika kasi kilala po sa patas, no, na pagdating sa mga kaso, sa batas, ay patas talaga ang Amerika. Hindi kagaya sa Pilipinas ay nababayaran yung mga huwis, natatakot yung mga huwis. Pero sa Amerika, hindi po talaga yan matatakot at hindi po yan mababayaran at talagang dumadaan po sila sa tamang proseso. So, ibig sabihin, may impartiality at walang biases. O ito bakit masasabi ko na kapag na-extradite si Pastor ay mas mapabuti pa, no? At magkaroon pa siya ng kalayaan. Unang-una, si Pastor Kibuloy at saka yung kanyang mga miyembro sa KOJC doon sa Amerika ay nasampahan ng kaso. Kapareho lang din ang kaso kay Pastor Kibuloy. Alam niyo po ba na yung mga kaso na yun sa Amerika ay nabasura na? Ano po yun? Human trafficking, forced labor at money laundering. Nanalo po yan, yung Kingdom of Jesus Christ niyan. So ito po yung pinaka-update, no? Basahin ko lang, ito ay source natin yung ArcLight News, no? Korte sa Amerika, ibinasura ang kasong human trafficking, forced labor, money laundering versus KOJC leader. Kapareho lang din po ito ang sinampa laban kay Pastor Kibuloy. Mabibigat na kasong human trafficking, forced labor, at money laundering ang ibinasura ng korte sa Amerika. Matapos pumasok sa isang plea bargaining agreement, ang akusadong leader ng KOJC na si Marisa Duenas, ang Human Resources Head ng KOJC sa Van Nuys, California. Sa isang eksklusibong panayam kay Attorney Elvis Balayan, yun po yung legal abogado ni Pastor Kibuloy ng KOJC sa Amerika. Sa ngalan ng mga abogado na Duenas at isa sa mga abogado ni Pastor Kibuloy, may tuturing na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Saad ni Balayan, napakaganda po sapagkat sa pamamagitan po ng plea bargaining, pumayag ang abogado ng Estados Unidos na i-dismiss yung mga napakabigat na krimen na isinampa laban sa kanya kagaya ng forced labor, money laundering, human trafficking. Yun po ay yun po ay napakabigat na mga krimen at in a sense po, sabi ng abogado ni Marisa Duenas, yun ay legal victory. Yan ang sa mga tuwid. Kung si Pastor Kibuloy ay dadalhin siya sa Amerika, extradite siya. Kung ano yung kinahinatnan ng kaso laban dito sa kanyang mga miyembro, simple ito ang kahinatnan sa kaso laban kay Pastor Kibuloy.
Ang nasabi plea argument ng US ng attorney office ay pinirmahan nung Lunes ni Duenas at ang kanyang abogado na si attorney John Detrell, habang pinirmahan din ito ni US attorney Gregory Steps noong Martes. So bago lang pala, no? Ipinaliwanag naman ni Balayan ang naging desisyon ni Duenas at tanggapin ang nakalabag ito sa batas ng Amerika sa usapin na kasal o marriage. Yun po ay pinasok ni Marisa na part po ng proseso ng Kingdom of Jesus Christ na wala siyang kalam-alam na ito pala ay punishable po sa batas ng Amerika. So parang yung nakasuhan yung merong kasal, no? Meron yatang nilabag pero hindi alam nga ho ni Duenas na labag pala ito. But of course, dahil nga itong ay punishable o pinaparusahan sa Amerika bilang krimen, umamin na po siya sa kanyang krimen. So inamin niya na nagkakamali. O kaya na-dismiss. Ani pa ni Balayan, iba kasi ang konsepto ng kasal sa loob ng QGC at sa batas ng Amerika. At binigyan din na walang intensyon manloko si Duenas, kundi upang magpatuloy lang ang gawain ng simbahan na nakatuon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagtulong sa kapwa. Napakaliit lang ng mga kaso ba na, siyempre, tayong mga Pilipino, alam natin na ang relihiyon natin, kung saan ka nakamiyembro sa relihiyon, kung may mga kasal na ginagawa, ang tawag dyan, yung sa kanilang relihiyon na sinusunod. So wala po talagang bawal. Kagaya po dito sa ating bansa, ang daming sikta, ang daming relihiyon, maraming kinasal sa relihiyon, walang bawal po yun. Pero hindi natin alam doon sa Amerika kung ano yung proseso. O ito, yung mga naging sistema o proseso po ng Kingdom of Jesus Christ sa Estados Unidos, na kung saan nagkaroon ng mga marriage among the members, tapos meron silang, I think, special procedure to undergo that under the guidance of Kingdom of Jesus Christ. So yun po ay sinusunod lamang ni Marisa Duenas. Ngayon po ay kasawiang palag ayon sa batas ng Estados Unidos, ito ay violation ng kanilang mga batas. Kung kaya't si Marisa naman, out of realizing that, kanyang tinanggap yun, pero at the very outset, wala po siyang intensyon na mag-commit ng fraud na tinatawag nila. Bagkus gusto lamang niyang sumunod sa mga turo at alituntunin ng QGC. Samantala, nilinaw din ni Balayan na hindi totoo ang mga kumakalat na balita na tumalikod na si Duenas sa QGC. Bagkus, nananatili itong matapat sa simbahan at kay Pastor Apollo Sikibuloy. Pinaka-importante na gusto namin bigyan linaw, si Marisa Duenas po ay hindi tumiwalag o lumaban sa sinumang Kingdom of Jesus Christ sa kanyang pag-enter ng plea bargaining. Tuloy natin. In fact, sinuportahan niya ang posisyon ng Kingdom of Jesus Christ na talagang walang krimen na forced labor, money laundering at human trafficking. Sabi pa ni Balayan, she remains to be a loyal servant or full-time miracle worker po ng Kingdom of Jesus Christ at kailanman ay hindi siya tumalikod sa mga turo ni Pastor Kibuloy o sino man sa mga kasama niya sa Kingdom of Jesus Christ. Dagdag pa ni Balayan, ang ginawang hakbang ni Duenas ay hindi makaapekto sa iba pang mga kasong inaharap ng ibang akusadong QGC leaders sa Amerika. Lagi natin nga dapat sinasabi na yung US government dismiss yung mga napakaseryosong krimen laban sa kanya. It does not in any manner wait or no matter how you look at in a fake of prejudice yung kanyang mga kasamang akusado sa mga charges na yun, lalo na kay Pastor Kibuloy. Sa ulit, mensahe naman ni Balayan na huwag hayaang magpakalat ng fake news o mga intriga ang publiko na pilit idiniin si Pastor Kibuloy na nanatiling inosente sa harap ng batas sa kabila ng mga aligasyong binabato sa kanya. Malayo ang logic. Okay, stop na tayo dun. Basta ang mahalaga, napag-usapan po natin na yung mga kaso sa mga leader ng QGC laban sa Amerika ay nabasura na. So kapareho lang po ang kaso nga ni Pastor Kibuloy sa mga yon. So kapag na-extradite si Pastor Kibuloy, sabihin na lang natin na alam mo naman, bendalo sila para lamang sa pang divert lang na issue. Malamang mga 100% mabasura rin ang kaso akusasyon laban kay Pastor Kibuloy. So kalayaan nga ang maging resulta sa extradition treaty sa pagitan ng Amerika at ang Pilipinas. So malilinis lalo, magkaroon ng vindication si Pastor Kibuloy na wala siyang ginawang kasalanan at sampal po ito sa Pilipinas pag nagkataon. Pero iwan ko lang kung papayag ang Pilipinas na si Pastor Kibuloy ay ma-extradite. Kasi meron naman daw formal na request, no? Kasi ang extradition treaty, kapag ang isang tao ay akusado, no, ay meron ding kaso sa Pilipinas, panigurado mahihirapan ma-extradite si Pastor Kibuloy. Ang proseso po, kailangan po muna tapusin yung kaso ni Pastor Apollo Sikibuloy dito sa Pilipinas bago po pagbigyan yung extradition request ng Amerika. Yan talaga yung tamang proseso. Kaya nga sa mga bashers ni Pastor Kibuloy, huwag nyo naman pong husgahan si Pastor Kibuloy agad kasi meron pa rin presumption of innocence. Hindi pa napapatunayan na nagkasala si Pastor Kibuloy. Yan po mismo ang sabi ni Atty. Torion. Pakinggan natin. Ninindigan si KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion na hindi dapat husgahan bilang guilty si Pastor Apollo Sikibuloy hanggat wala pang pinal na desisyon ang korte. Sa panayam sa Pulso ng Bayan, iginit niyang ang bawat akusado ay may karapatan sa due process at presumption of innocence. Si Prince Tripoli magbabalita. Nanawagan si Atty. Israelito Torion sa mga opisyal ng pamahalaan, media personalities at iba pang public figures na maging maingat sa kanilang mga pahayag tungkol sa kasong kinakaharap ni Pastor Apollo Sikibuloy.
Ayon kay Torion, wala pang inilalabas na desisyon ang korte na nagsasabing guilty ang butihing pastor kaya nananatili pa rin ang kanyang presumption of innocence sa ilalim ng batas. Anya, hindi nararapat na mauna ang paghatol ng publiko kaysa sa hukuman. Hindi pa po guilty si Pastor Apollo Sikibuloy. Wala pong korte na nagsasabi na guilty po siya sa human trafficking. Each and every person is entitled to presumption of innocence. May kasabihan nga, strike, but hear me first. No? Grabe, olden times pa yan na prinsipyo na yan. I hope that this presidential cellar dweller, no, na si Senator Risa Hontiveros would be reminded of her oath of office, no, na maging circumspect sa kaniyang words. Sinabi rin ng abogado na maaari umanong magkaroon ng criminal, civil at administrative liability ang sino mang magpapahayag na tila ba may hatol na ang korte laban sa isang akusado. Iginit niyang dapat nakabatay lamang sa aktual na mga pangyayari ang anumang pampublikong pahayag upang hindi maimpluwensyahan ang pananaw ng publiko. They should at least try to be objective by presenting the actual facts to the people. No? Pwede nila sabihin, may mga paratang against kay Pastor Apollo Sikibuloy pero wala pa pong desisyon ang korte. But ganun dapat ang pagkasabi. Ayon pa kay Torion, naniniwala ang kanilang kampo na mahina ang ebidensyang iniharap laban kay Pastor Apollo at umaasa silang magiging patas ang magiging pasya ng hukuman. Binigyang diin niya na habang wala pang pinal na desisyon, dapat igalang ang constitutional right ng isang akusado sa due process. Hanggang ngayon, wala pong judgment against kay Pastor Apollo Sikibuloy. So under the law, he is presumed innocent po. Sa huli, hinimok ni Torion ang publiko na hintayin ang magiging pinal na desisyon ng korte at pairalin ang paggalang sa due process bago magbigay ng anumang paghatol sa kaso ni Pastor Apollo Sikibuloy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMN News. Kasi nga tayong mga Pilipino, alam mo yung ugali nating manghusga sa kapwa, lalo na kapag ayaw mo yung isang tao, husgahan mo talaga ng husgahan. Pero sa batas may presumption of innocence. Tama si Attorney Torion, wala pang conviction against Pastor Kibuloy, kaya hindi mo po pwedeng husgahan. In fact, itong sa Amerika nga ho, na akusasyon laban kay Pastor Kibuloy, matagal na po nilang hinihintayan. No? Kung hindi ako nagkakamali, delayed na nga ho yung kaso na yan laban kay Pastor Kibuloy sa pagdinig. Hinintay nila yan. 6 to 8 years, delayed na. Wala pa rin ginawa ang Amerika patungkol ho dito. So ngayon, magkakaroon po ng formal na hearing kung sakali ma-extradite si Pastor. Pagkakataon talaga ni Pastor Apollo Sikibuloy na malinis ang kanyang pangalan. So magkaroon nga ito ng vindication. Ako naniniwala ako na mabuting tao itong si Pastor Kibuloy kasi nga kung hindi mabuting tao si Pastor Kibuloy, hindi mangyayari sa Kingdom of Jesus Christ na lumago sila. Mantakin mo ito leadership ang pag-uusapan natin. Huwag natin pag-uusapan yung relihiyon nila, yung pananampalataya kasi hindi tayo expert diyan. Lalo na hindi tayo membro rin ng KOJC. Yung liderato na lang, no, yung pagiging leader na lang ni Pastor Apollo Sikibuloy, ano ba ang kanyang karakter pagkatao bilang isang leader ng KOJC? Bakit lumago ng husto? Kung masamang tao si Pastor Kibuloy, ang KOJC ay hindi ganyan kayaman. Mantakin mo ito. Isa sa pinakamagandang leader nakikita at makikita natin kay Pastor Kibuloy. Alam nyo ba na ang pinakamalaking largest indoor worship stadium sa buong mundo ay matatagpuan sa Pilipinas. Saan? Sa Davao City, 75,000 seating capacity. Kung ikaw ay Pilipino, maging proud ka dito kay Pastor Kibuloy. Kung ikaw Pilipino, talagang masasabi mo, itika. Hindi nga ho talaga masama si Pastor Kibuloy, biktima lang ito ng pamumulitika. Kasi alam naman natin si Pastor Duterte. Bakit nagawa ni Pastor Kibuloy ang ganitong achievements ng KOJC sa kanyang pamumuno? Ito. Magbubukas na po ito sa September 1. Grabe, mainggit na naman sila dito. Tingnan natin. Special na episode po ng Pulso ng Bayan dahil nais po namin ibahagi sa inyo ang isang napakagandang balita. Dahil tulad po na nabanggit natin kanina, ito pong 75,000 seating capacity megastructure na kinikilala bilang the biggest indoor cathedral in the world na matatagpuan sa Davao City ay tapos na po. Ang makasaysayang megastructure na ito ay naisakatuparan sa ilalim po ng pamumuno ng Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Sikibuloy. Sa kanyang liderato at sa matibay na pananampalataya ng mga manggagawa at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ang matagalang pangarap ay isang realidad na. Matapos ang mahabang panahon ng sakripisyo, dugo, pawis at luha, sa wakas ay narito na po ang napakagandang kingdom. Kung babalikan po natin ang nakaraan, marami po sa atin ang sumasamba sa ilalim ng init ng araw, malalakas na ulan at maging ng mga bagyo. Tinis natin ang iba't ibang hamon ng panahon, ngunit hindi natin isinuko ang ating pananampalataya. At ngayon, dahil sa ating katapatan sa mga pangyarihang Ama, naniniwala tayong ipinagkaloob niya ang napakalaking pagpapalang ito. Yan ay bunga rin ng pamamalakad na walang korupsyon sa Kingdom of Jesus Christ. Zero corruption, ika nga. At ngayon, nais naming ibahagi po sa inyo ang bunga ng maraming taon ng pananampalataya, pagtitiis at sakripisyo. Marami na po ang nag-aabang sa pagkumpleto ng kahangahangang estruktura nito. Kaya naman, sa ating programa ngayong araw, bibigyan namin kayo ng isang eksklusibong paunang sulyap sa biggest indoor cathedral in the world, ang Kingdom. Ito, biggest indoor stadium, ang Kingdom, matatagpuan sa Davao City po. Narito, ipiplik ko lang po, isipin mo yan, zero corruption. Pero wala lang music background kasi nga may copyright. Narito. Ay, di yan.
Ayan po yung kingdom ng KOJC, merong 75,000 seating capacity, mega structure, the biggest indoor cathedral in the world. Naku, ano to, Guinness Book of Record po ito. Napakaganda po yan. Ayan, Ang grand opening po ay sa September 1, 2026. Makakamit na po ng Pilipinas ang Guinness Book of Record niyan. 75,000 seating capacity, ganun po yung kalaki. Actually, grabe, ang ganda niyan. Actually, nakapasok na rin po ako niyan. Nung pumasok po ako dyan, kami, ay hindi pa po tapos. So ngayon, mamamangha ka talaga niyan. At abangan niyo po ako sa pangalawang channel ko po. Magbibideo, magla-live ako diyan. Pero maganda rin magkuha ako ng video, upload dito sa Bistak Pilipinas para matunghayan po ng maraming Pilipino sa anong panig ng mundo. Ang napakalaking worship ay stadium na matatagpuan po sa Davao City. Malapit lang po yan sa airport, ang tindi ng structure na yan. Kaya tama po yung sinabi ni Jed Calabroso. Zero corruption. Pag ito po ay magagawa natin sa Pilipinas, zero corruption. Si Pastor Kibuloy nagawa niya. Yan yung tunay na leader. Yung Pastor Apollo si Kibuloy, visionary po ito. Mantakin mo, magagawa pala yan. Imposible pala na mangyayari. Yung imposible naging posible dahil sa pamamaraan ng leader ng QJC. Mantakin mo kung totoo pa yung mga akusasyon labang kay Pastor Kibuloy, hindi niya magawa yan. At saka aalisan siya ng maraming miyembro ng QJC. Pero kita niyo naman yung bunga. Naku, nakaka-excite, maramang dudumugin ito ng mga international media saan mang panig ng mundo. Tingnan mo ang lawak niyan, Diyos ko. Only in the Philippines yan. Mas ma-appreciate mo yung laki ng kingdom kapag nandito ka talaga sa taas. Mhm. Talaga namang napakaganda at isang engineering marvel ang KOJC Kingdom. Grabe yan, Grabe, nakakamanga, parang nakakilabot, Sa Pilipinas lang po yan matatagpuan. Yung leadership ni Pastor Kibuloy sa QJC. Ako, hindi ko na po madidiscuss yung kanilang pananampalataya kasi hindi naman ako miyembro. Yung pinag-uusapan natin, yung leadership, kasi nga hinuhusgahan. Grabe. Isipin nyo yung hinuhusgahan ng maraming Pilipino. Ayan, nagawa niya yan Maayos na leader si Pastor Kibuloy. Si Risa Hontiveros, kaya niya yan kahit mapagawa ng isang gymnasium. Utang ina, kailangan pa sa pera ng bayan. Pero ito, nahimutang labahin. Pero ito, dugot pawis po ito ng mga miyembro ng KOJC. Ayan, zero corruption talaga. Kasi hindi man magagawa yan kung kurakot ang leader, kung kurakot si Pastor Kibuloy, masamang leader si Pastor, hindi magagawa yan. Ikaw Pilipino, maging proud ka rin dito kasi kahit hindi ka miyembro, part ka sa history. Na sa Pilipinas, matatagpuan ang pinaka-biggest indoor stadium sa kasaysayan ng mundo. Ayan 75,000 seating capacity. Grabe, mukhang malabo na ma-break yung record na ito. Magbubukas yan sa September 1, 2025. Ay, 2025, sorry 2026. 2025 sana pala dahil last year sana pala yan magbubukas, Pero ngayon, naurong ng isang taon. Parang pre-opening pala yun. Tama ba? O yan, September 1 po yan, opening po talaga, yung grand opening na. Makikita nyo po yan, magla-live ako sa isang channel ko po kasi invited kami doon. At magbibideo po ako para po para sa lahat din ng mga viewers, mga Filipino, masaksihan ninyo yung pinaka-biggest indoor stadium. QGC lang po may gawa yan. Ganun klaseng leader si Pastor Kibuloy. Visionary ba, yung taong ito. At saka, isipin mo, nagawa yan niya. Kung masamang tao yan, hindi yan magagawa. O ito, merong vision din si Pastor Kibuloy, nakwento rin to sa amin, yung, alam mo yung National Super Highway, na mula Apare hanggang Hulo, magkaroon ng connectivity via bullet train. Imposible pakinggan, pero nagawa ng China yan Di ba Imposible rin magagawa ng Pilipinas basta may maayos na leader. Malay natin, pag naging presidente si Inday Sara, mangyayari po ito. Yan Ito po yung dream vision ni Pastor Kibuloy. National Super Highway, anak ng Kagwang. Kaya daw Kasi yung pira na, alam mo yung pundo dito sa bullet train from Benguet to Hulo, Super National Highway, yung mga ninakaw na trilyones ng mga malitagang, pwede na dito, panoorin natin. Pastor ACQ's dream vision for our national superhighway with a bullet train from Benguet to Holu, which is doable and achievable in 2 to 6 years. This high-speed rail concept features an optimized layout with major station hubs strategically placed at approximately 200-mile intervals to ensure maximum efficiency. Tinanggalan ko na po yan ng music background kasi may copyright. Tingnan mo, Ilocos. Kayo yung pinakauna. Ilocos Norte Station, ganda-ganda naman yan. Ilocos Norte Station. Sa Bangi with Mills, Ilocos Norte. Grabe yan. Pag mangyari yan sa Pilipinas, matindi, Yan yung vision ni Pastor na ma-achieve daw ng 2 to 6 years, pwede pong mangyari.
Basta tutukan talaga, maayos ang leader. Si Inday Sara na yan, pwede. Ayaw ni Inday Sara, si Pastor Kibuloy na yan, na lang. Grabe, moderno talaga. Oh. Tingnan mo. Dining car. Ayan, oh. Diyos ko. Yan na yung Ilocos Norte. Train sleeper private cabin. Wow, kita yung Banawi, Rice Terraces, Efugao. Diyos ko. Madadaanan pa, no? Grabe, matindi yung vision ni Pastor Kibuloy. Grabe, yung tatak Pilipinas. Panoorin nyo po. Si Pastor Kibuloy yan nakaisip, ha? Hindi si Bangag. Benguet Station. Ayan, si Benguet. Grabe. Bakit hindi to iniisip? Baguio City, Benguet. Hindi to naisip ng Benguet Bangag. Station. Pwede, kay Vice President Inday Sara to mangyari. Grabe, ang ganda. Alam nyo po, bakit posible mangyari yan? Sierra Madre. Kasi Inday Sara maging presidente. At saka si Pastor Kibuloy, tingnan mo yung 75,000 seating capacity kingdom. Vision lang niya yun, pero nangyayari. Oh. No? Tumatagal. Oh. Ito, Metro Manila Station. Saan ang istasyon sa Maynila? Oh. Metro Manila Station. Metro Manila Grand Station. Grabe yan. Mula Hulo yan, ha? Mula Hulo. Mula Apare hanggang Hulo yan. Wow. Grabe na yan. Parang pag tiningnan mo, imposible, no? Pero bakit yung 75,000 seating capacity, imposible man yan. Pero naging posible. Kung gusto mo talaga, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kung zero corruption, train sleeper, semi-private cabin, ayan. Dining car, grabe na yan. Grabe ang bilis tumakbo nito siguro. Bullet train man yan. Punta ka ng Mindanao, saglit lang. Punta ka ng Visayas, punta ka ng Baguio, hindi ka na matatakot dyan sa Quezon Road. May bangin-bangin, ito Mindoro. Mimaropa Station. Mimaropa, Gateway Station. Ayan. High-tech na rin. Oh. Tindi. Tindi ng vision ni Pastor Kibuloy. Kung mangyari yan sa Pilipinas, hindi ang yaman ng Pilipinas. Asinsado talaga tayo. Hanggang Mindanao yan, ha? Visayas, Mindanao. Palawan Station. Palawan Station. Coron, Island, Palawan. Putik na yan, oh. Yan yung vision, di ba? Libre man. Oh. Alam mong bayad yung vision natin, pero posible mangyari pag gagawin ng gobyerno. Mayon, Volcano, Legazpi, yun sa Mayon. Legazpi South Luzon Station. Dyan malapit sa Mayon, Volcano, yung station. Ilayo mo na lang, Pastor, dyan kasi baka pumutok. Mag-alboroto yung yung Mayon, anak. Laylay ng konti. Oh, grabe, kita mo talaga yung Mayon Volcano. Pag duman sa bagay, pwede rin. Tatawid na tayo sa Visayas. Visayas nga, tatawid na. Ayan. Punta na sa Tacloban. Ito na, oh. Grabe yan, super highway. Eastern Visayas Station. Eastern Visayas Station. Tacloban City pa, kaya Tambaluslos. Alam mo, Tambaluslos, tingnan mo, kasama pala kami sa Dream Vision ni Pastor Kibuloy. Tuloy lang natin ng dugtong. Ayan. Tacloban, Visayas na yan. Tingnan mo, Tambaluslos ka. Kasama ka pa sa vision ni Pastor Kibuloy. Chocolate Hills, Bohol. Wow, mayroon din palang istasyon sa Bohol. Grabe, ikot mo talaga buong Pilipinas. Cebu Station. Cebu Station. Mayroon din sa Cebu. Oo, mabilis. Ikutin mo ang Pilipinas, saglit lang. Bullet train lang. Negros Occidental Station. Dapat ang ticket affordable, no? Affordable din ang ticket. Vision lang naman. Alam mo yung mga vision natin, mangyayari yan kapag ginagawa, ina-apply. Ito, Boracay Island, Aklan, Panay Island Station. Meron din yan? Grabe na yan. Aklan Panay Station. Aklan, Panay Island Station. So, Boracay. Wala ba papuntang Siargao, Pastor Kibuloy? Pinapakita ko lang yung vision ni Pastor. Northern Mindanao Station. Mindanao na. Cagayan de Oro City, Misamis. Oriental, Northern Mindanao Station. Mindanao na. Punta na tayo ng Davao. Kasi nangyari man yan sa China. Ito na nga, Davao na nga, KOJC. Davao City. So magkaroon din ng station sa Davao. Maiikot mo ang Pilipinas, dining car, yung Davao City. Nang saglit lang, magkano ang pamasahe? Grabe. Train sleeper, semi-private cabin. Naisip yan ni Pastor Kibuloy, isipin mo. Inisipan ni Pastor ang Pilipinas. Davao City Station. May problema si Pastor KOJC. Yan, Davao City Station. Swerte ng susunod na presidente kung kukunin nila ito. May pundo, may pira tayo. Yung mga pinagnanakaw ni Bangag, kung dito na lang binuhos, wala na. Meron ng magandang kahinatnan ang ating bansa. Kaso nga lang, ang inisip nila, mali-malitang pera. Ayan na, oh. Grabe, parang nakakilabot to. Ito yung vision ni Pastor Kibuloy. Davao del Sur, Cotabato, Jinsan. South Mindanao Station. Saan to? Sa Mount Apo. Nakita mo rin yung Mount Apo pala, madaanan.
Ito ay vision ni Pastor Kibuloy na po posibleng mangyari. Kapag ang next leader ay kukunin to, kumbaga blueprint na po ito eh. Malamang may makausap na si Pastor Kibuloy dyan. Siyempre, ang mga gawa lang yan, China. Kasi ang China, gumawa rin ng bullet train na Zamboanga Peninsula Station. Di ba sa China mayroong ganyan? Kaya mahalin natin yung China. Anak ng kagong, bakit pa na natin inaawa yung China? Eh, sabi na, Basilan safety Connector na. Station. Wala man sa Siargao, Pastor. Butang man, Pastor, sa Siargao. Ayan, oh. Hulo Sulu Terminal Station. Oh, hulo na. Wala na, yan na. Mula Apare hanggang Hulo, saglit lang. Mangyari yan kapag ang Pangulo ng Pilipinas ay seryoso. Tingnan mo sa dulo. The 3 trillion pesos malita-malita from the Philippine National Treasury should have more than meet this dream possible. O yung 3 trillion daw na minamalita ng mga animal. Posible mangyari. Yan yung sinasabi natin vision ni Pastor Kibuloy. Na kapag seryoso yun, mangyayari. Yan yung type of leadership. Meron pa, last na lang, ipapalabas ko. Nung pinatawag kasi kami ni Tatay Digong, kasama si Pastor Kibuloy, ito vision lang din ni Pastor. Nakwento ni Pastor na gusto niya magkaroon ng isang fast food chain ba? Kagaya ng Jollibee, McDo. So ito na ho nangyayari, nagulat kami nangyari. I think 2024 kami pinapatawag na time. Nagkakatotoo ito, part ng vision ni Pastor. Nangyari. Mula sa masasarap na pagkain hanggang sa serbisyong nagbibigay prioridad sa bawat customer, isang homegrown food chain mula sa Davao City ang patuloy na lumalawak at tinatangkilik ng publiko. Anong kwento sa likod ng tagumpay nito? Narito ang report ni Ruby Anblase. Sa Davao City, kapag gutom ka at naghahanap ng pagkain na mabilis, masarap, malinis, abot kaya at swak sa buong pamilya at barkada, may isang food chain na nagiging paboritong food stop ng mga Davaoenyo at maging ng mga biyaherong bumibisita sa lungsod. Ito ang Wapsis, isang proudly local fast food brand na itinayo noong April 24, 2024. May 300 seating capacity ito at naghahatid ng sarap, saya at serbisyo sa iba't ibang komunidad sa Mindanao. Ang Waxy Restaurant ay nagsimula ito sa vision na makapagbigay tayo ng quality, affordable at masarap na pagkain na pwedeng ma-enjoy ng bawat customer. Hindi lang basta fast food ang hatid ng Waxys. Dito, bawat order ay may kasamang quality, cleanliness, friendly service at malasakit sa customers. Kaya kung naghahanap ka ng bagong food spot na sulit, masarap at madaling puntahan, Waxys is ready to serve. Mula sa juicy burgers, crispy chicken meals, flavorful rice meals, fries, refreshing drinks, at iba pang paborito ng Pinoy. Designed ang Waxys para sa lahat. Yung hinahanap lagi ng mga customers dito sa Waxys, first is our one-piece Waxys chicken. Number 2 is our chicken burger. Yeah, and at the same time, number 3 is the bonnet fries. Number 4 is our chicken burger with veggies. And for number 5, our top 5 is the buy one take one burger. In Waxys, we offer like affordable foods. Especially our area is very common for students. And at the same time, yung mabilis lang na pinaprepare ng mga product. Especially our area is like malapit tayo sa airport. So yeah, more on like fast food. At para naman sa mga mahilig sa cafe na may komportable at maaliwalas na kapaligiran, ang Waxys ang tamang lugar para sa inyo. Kaya naman, hindi nakapagtatakang marami ang patuloy na bumabalik at tumatangkilik dito. Most of our customers is students and may mga businesses din, mga companies din. So they are looking for cozy environment. So here we have Waxys Cafe. They are welcome here para mag-conduct ng meetings and seminars nila at the same time. Bakit ako bumabalik-balik sa Waxys? Hindi lang dahil sobrang sarap ng food nila, kundi sulit na sulit sa presyo din. Marami kang mapagpipilian sa menu, kaya hindi ka magsasawang bumalik. Isa pa sa gusto ko rito, malinis ang place, mababait at friendly ang mga crew, mabilis ang service, at mainit pa ang pagkain pagdating sa table. Masarap siya. Very affordable. Bagay pang snacks, pang lunch, and quick dinner. Alam nyo, gusto ko dito. Bakit? Kasi malinis. Maayos ang service, at mabilis ang order. At friendly. Oh, ayan, yung isa sa mga vision ni Pastor Kibuloy na napatunayan po natin na nangyari. Meron pang Glory Mountain, ganda nun. Anyway, bibisit din ako dyan sa Waxys kami, kasama ng team natin sa Berada Aguila. Bibidyo rin po kami at lalo na po abangan po ninyo yung grand opening ng pinakamalaking indoor stadium sa kasaysayan ng mundo na matatagpuan sa Davao City. Yan, na ang nakakagawa lang ay QGC ni Pastor Kibuloy. Yan po yung liderato ni Pastor Kibuloy. Kaya yung extra addition labang kay Pastor, palagay ko magbibigay ng kalayaan sa kanya at vindication na siya ay inosente sa lahat ng mga paratang laban sa kanya dahil nanalo na po ang QGC sa kaso diyan sa Amerika.